spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Oh, I worship you in spirit and in truth. Yes, Lord. And now, Father, we submit our spirits unto yours, O God. We submit our minds, our heart. We submit, Lord God, our being unto you, Holy Spirit. Captivate our hearts with the power of your love and with your word. We give you all glory, we give you all honor and all the praise. In Jesus' name, all those who love the Lord would shout, Amen and Amen. You may be seated in the presence of the Lord. First Sunday po ngayon, at mamaya po magkakaroon tayo ng Lord's Table at otherwise known as Communion. Okay? At sa tuwing tayo po yung mangungumunyon, papaalala ko lamang po ang sinabi ng salita ng Diyos na kung tayo po ay magpa-partake of the Lord's Table, we should be partaking it in a worthy manner. Okay? Na siguraduhin po natin that we are aware and conscious that we are in the righteousness of the living God. Amen? Dahil ang sino man pong hindi nagpapartake ng Lord's table in an unworthy manner, he is pronouncing judgment upon himself. Okay? So, habang tayo po'y nagkakatipon sa presensya ng ating Panginoon, allow the Spirit of the Lord, allow the presence of God to purify us from all unrighteousness. At maalala po natin that every one of us were justified by faith. Amen? Tayo po'y ginawang matuwid ng ating Panginoon, bunga ng kanyang katwiran sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. So, this morning, simple lamang po ang ating subject. Okay. Ang ating pong subject ay sisimulan ko sa ilang katanungan. Magtatanong po ako sa inyo. Okay? At sagutin niyo po ito sa inyong mga puso at isipan. Okay. Number one question, is there anybody here, meron ba dito sa inyo na meron po siyang inaasahan? No, may inaasahan pa siya sa Diyos. Ha? Lahat po ng ganun, yung may inaasahan, yung talagang asang-asa ka sa Panginoon. No? Is there anybody here? Is there anything that you're hoping for in the Lord? Sige po, pakitaas ang kamay. Yan, no? Umaasa tayo, di ba? Praise the Lord. No? Dahil alam po natin na walang ibang makakagawa nung inaasahan natin, kundi ang Diyos lamang ng buhay natin. Amen? Okay, now the second question is, what are you hoping for? Ano ba yung inaasahan natin? Okay? So, pangatlong tanong ay, naniniwala ka ba na yung inaasahan mo ay mangyayari? Come on. Answer from your heart. Bago mo sagutin, I want you to be sure of your answer. Kung yung inaasahan mo, ako katulad ko, umaasa pa rin ako, mababaw lang ang inaasahan ko sa Diyos eh. Lord, gusto ko pa ng bagong sasakyan. Medyo 1902 pa yung sasakyan ko eh. Sabi nung kaibigan ko dati dyan, na babae, pag medyo senior citizen na yon, si Ate Nenet, no? Pag kailangan niya ng sasakyan ko hihiramin. Pag ang sasakyan ko hihiramin, sabay niyang pipintisan. Pastor, gamitin nga natin yung sasakyan mong 1902 pa model. Kaya umaasa ako, simple lang, Lord, makatikim man lang ng bago-bagong sasakyan. At sa aking pag-asa, naniniwala ako. Ang tanong, naniniwala ba kayo na darating yung inaasahan ninyo? Hallelujah. Praise the Lord. Ang mensaheng ito ay para sa iyo. Kung naniniwala ka, dahil ang ating pag-uusapan ay napaka-basic. Parang elementary lang tayo ngayon, pero napakahalaga nito. Ano yon? Sabi ng Hebrews 11, pakilagay natin sa NIV version, Hebrews 11, verse 1 and 2. Tingnan niyo po, yung mga may inaasahan,
sa Diyos, no, yung meron siyang hinihintay pa at ang pag-asa na lang niya ay ang Panginoon. Okay? Pero naniniwala siya na kahit na anong mangyari, buo ang kanyang pananampalataya at paniniwala na ang kanyang inaasahan ay mangyayari. Ang tawag po doon, pananampalataya. Sabi ng Hebrews 11 chapter 1, now faith is being sure of what we hope for. Let me ask you, are you sure? Come on, that's very simple. Sigurado ba tayo na naniniwala tayo? O tayo ay isa lamang dun sa mga tinatawag na meron tayong assent o yung paniniwala sa isang set of Christian belief na nakikigaya na lang tayo. Nagde-declare dito sa pulpito, declare ka rin. Pero iba yung alam mong sigurado ka. Yung sinasabi ng puso mo, Lord, naniniwala ako kahit hindi ko pa nakikita. Because faith is being sure. Everybody say, being sure. Pwede nyo bang baguhin yung sinabi ninyo? Sabihin nyo, I am sure. Yan. God is looking for people who are in a state of being sure of what they are hoping for. Pwede ko bang sabihin sa inyo, yun yung sinasagot ni Lord. Mag-isa lang ba ako rito? Now faith is being sure of what we hope for. Hallelujah. And certain, sa Tagalog ng certain, tiyak. Meron ba rito sa inyo na tiyak siya doon sa kanyang inaasahan kahit hindi pa niya nakikita? Naniniwala siya dahil tiyak na ito'y mangyayari. Tiyak na ito'y darating sa kanyang buhay kahit hindi pa niya ito nakikita. Kung kayo po'y nakakasunod sa history ng ating journey dito sa Jesus Abundant Life Giver, marami po dito nagkabahay, nagkaroon ng mga bagay na inasam nila dahil po sa pagdeklara lang. Dineclare lang. Okay? O nga pala, bago unahin na natin, salamat sa Diyos dahil yung panalangin po natin kay Kagawad Junjun ay binigyan ng katugunan ng Panginoon. Bago pa man siya manalo, panalo ka na. Palakpakan natin ang Panginoon. Magkausap kami kahapon ni Brother Junjun, ni Kagawad, at ang sabi ko naman, pastora, yung sa akin, hindi prophecy yun dahil hindi naman ako ganun-ganun nangangahas na mag-prophesy. Ang desire ko talaga para sa kanya, numero 1. Ay originally, si pastora, number 2. Sabi ko, parang, darling, na 1 plus 2 equals 3. Kasi number 3 si Junjun eh. No? Pero, nung gabing halalan, ay walang tigil kami ng komunikasyon ng asawa ko. Kaya tanong ng tanong si Pastora Josie, Kagawad Junjun, kung pang ilan ka? Sabi ko, number 1. Hallelujah. Number 1 ka talaga sa puso namin eh. Amen. Hallelujah. Pero whatever the result was, at ang sabi ni Junjun pala sa akin kahapon, ang narinig niya sa inyo, Pastora, ang original na sinabi mo ay number 3. Yun ang sabi ni Junjun. Kaya sabi ko, ang pulpito ng Diyos ay hindi nagkakamali. Ibigay natin ang papuri sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung isang kasamahan ni Kagawad Junjun sa public service, ang kapitan naman ng Burgos ay saktong-sakto. Ako na magpapatotoo. Bago pa magpatotoo si Pastora mamaya, yung sinabi sa kanya, tulo uhog nung linggo. Nakita nyo ba? Inabutan ko pa ng tissue, yung kapitan ngayon ng Burgos. Ang sabi sa kanya, ang word ni Lord sa kanya, through Pastora Hadassah, you will make it, but it will be a difficult fight. No? At totoo nga po, maski ako apektado nung word na yun, dahil sabi ko, hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Parang walang nag-react sa inyo doon. Hindi pwedeng magkamali ang Diyos, di nagkakamali ang Diyos eh.
Amen? Naniniwala ako na yung ibinitawan sa pulpitong ito ng Jesus Abundant Life Giver Church, yun ang magaganap. Kaya nakabantay ako dun. Higit pa sa pagbabantay ko sa boto ni Mayor Tom. Huwag niyo sasabihin na, kayong dalawa. Kaya tawag ko ng tawag, Konsyal Arnold, sinong nanalo dyan? Anong nangyari kay ano? Ito na, to cut the long story short, napapa-praise the Lord yung hindi nagpe-praise the Lord. Yung hindi marunong mag-hallelujah, napapa-hallelujah. Nung malaman nila na yung nanalong kapitan, I believe, yun ay bunga, isa sa mga bunga ng kanyang pagsunod. Narinig niyo yun? Bunga ng pagsunod. Yung pananampalataya, kailangan may kalakip na pagsunod. Ang pinag-uusapan natin ngayon, pananampalataya. Oo, lahat tayo ay may pananampalataya. Hindi may pagkakaila na lahat kayo ay may pananampalataya. Dahil ang kaligtasan natin, sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, ay bunga ng ating pananampalataya, for we were saved by grace through faith, not by works, lest anyone should boast. It is the gift of God. Amen? Yung kaligtasan mo ay regalo, biyaya, kaloob ng Diyos sa iyo. Kaya ikaw ay gifted. Sabihin mo sa katabi mo, praise the Lord, gifted ka pala. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Ito na. Nung proklamasyon na, talagang hindi pa rin ako mapalagay, Pastora. Pati yata siya, tumatawag ako eh. Tumatawag ako sa kanya. Nag-update ako. Dahil my concern is the word that was released in this pulpit. No? At ito na nga po, totoo doon sa pinahayag sa pulpitong ito, nanalo yung kapitan by a very small margin. Just as how it was declared in this pulpit. No? Panalo. Hindi ba kayo papalakpak sa Panginoon? Hallelujah! Praise the name of the Lord. Kaya kayo pag na-prophesy dito, abangan ninyo. No? Yan ay may kinalaman sa pananampalataya. Pag may inasahan ka, dapat sigurado kang naniniwala ka. Hindi lang nagpapantasize ka o nakikideklara. Ang tawag doon kung hindi ako nagkakamali, assent. One's belief in a set of Christian doctrine. Okay? Ang tawag doon, assent. May marami pong ganun. Pero alam mo, kinakausap ka ng Diyos, alam mo, kung ikaw yung, pag sinabing umasa ka, alam mo yung talagang naniniwala ka na ito'y darating. Hindi ka nagbabakasakali. Hello? Meron bang nagbabakasakali dito? Dapat sigurado tayo sa ating pinananampalatayaan. Pag sinabi ni Lord sa inyo, farm, maniwala kayo na farm ang ibibigay sa inyo ni Lord. Amen? Hindi yung pag binigay sa inyo ay 50 square meters, ay yung farm lumiit. Hindi. Pag ikaw ay naniwala, umasa, maniwala ka, maging sigurado ka sa iyong inaasahan mula sa Diyos. Ang tawag doon, pananampalataya. At tiyak ka, maging sa bagay na hindi mo pa nakikita. Pag nakikita mo na, hindi na pananampalataya ang tawag doon. Amen? Amen? Katulad po ng ating Panginoon, nung siya po ay lumikha for the very first time in the history of the universe, when there was nothing yet that was created, God opened His mouth, stepping on nothing, spoke, and out of nothing, things came to be. Wala pong pinagmulan. Ganun po ang pananampalataya. Kapag umasa ka, hindi mo nakikita yung inaasahan mo. Pero naniniwala ka, firm. Buo ang iyong paniniwala. Lord, mapopromote ako anuman ang mangyari. Kahit galit sa akin yung manager ko, yung supervisor ko, dahil naniniwala ako, umaasa ako, narinig ko, Lord, na ipopromote mo ko, I believe and I'm sure that I will get promoted.
Sino dito ang gustong ma-promote? Oh, nahiya kayo magtaas ng kamay. Sino ang gustong ma-promote? Ako gusto kong ma-promote eh. Kung sarap kaya ang pagmataas ng sweldo, di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Okay, mamaya makikita po natin yan. Simple lang ito, madaling intindihin. Tingnan niyo po, ang pananampalataya, yung sigurado yung siguradong naniniwala. Hindi yung nakikisakay lang sa daloy o sa agos. Dahil anointed yung service, declare ka na rin. No, pero hindi pala totoo yung naniniwala. Hindi siya sigurado. Pero ang Diyos, hinahanap niya upang sagutin. Hinahanap niya upang tugunin. Hinahanap niya upang ibagsak niya ang pagpapala dun sa mga anak ng Diyos na sigurado. Sino dito mga sigurado? Pumalakpak at sumigaw ng hallelujah! Yun ang hinahanap ni Lord, yung sigurado. Di ba? Kaya tukuyin mo na. Pag meron kang inaasahan, tukuyin mo na. Tukuyin mo kung anong kulay. Tukuyin mo kung anong model. Yan, kung kotse yan, kung anong model. Di ba? Para alam na ni Lord, mabigyan natin ng rason at dahilan ng Diyos para talagang i-deliver na sa inyo yung inaasahan ninyo in Jesus' name. Alam niyo po, tingnan niyo, makikita natin sa salita ng Diyos. Sa Hebrews 11 verse 7, si Noah. Anong sabi to sa Hebrews 11 verse 7? By faith, Noah, when warned about things not yet seen. Okay? This was about the rain, for it had not rained yet. Hindi pa umulan. Hindi pa sila nakakita. Hindi pa sila nakatikim. Pero nung ang Diyos ay magbigay ng instruction, Noah, gumawa ka ng isang malaking arko. Para saan, Lord, ang arko? Sabi ni Lord, wala kang pakialam. Basta gumawa ka ng arko. Hello, narinig niyo yun? Pag inutusan tayo, binibigyan tayo ng instruction ni Lord, makinig ka lang. Huwag ka masyadong maraming tanong. Andiyan ba kayo? Kaya si Noah, nung siya ay binigyan ng utos ng Diyos, when warned about things not yet seen, in holy fear. Everybody say, holy fear. Meron ba kayo nun? Tanungin nyo ang sarili nyo, meron ba ako nun? Yung holy fear. Tagalogin ninyo, banal na takot sa Diyos. Alam nyo si Noah, he acted on that faith. He acted on that instruction because of his holy fear. Meron siyang banal na pagkatakot. Kahit hindi niya naiintindihan yung ipinapagawa sa kanya, hindi pa niya nakikita yung dahilan para aksyonan niya yung iniutos sa kanya dahil meron siyang banal na takot sa Diyos. He was completely aware that he was in communication with the God who created the heavens and the earth. Ang kausap ko ay hindi tao. Ang kausap ko ay hindi basta-basta. Ang kausap ko ay makapangyarihang Diyos. Kaya si Noah in holy fear built an ark to save his family. And to cut the long story short, lahat po ng mga taong nagtawa kay Noah. Kaya huwag kayong magugulat pag pinagtatawanan din kayo. At may mga taong hindi makapaniwala sa pinapaniwalaan ninyo. Amen? Huwag kayong magtaka. Huwag kayong magulat. Huwag kayong ma-offend. Kapag may mga taong merong inasahan ka, pinaniwalaan mo, at kumontra yung taong yon, hayaan mo siya. Hello? Huwag mo siyang pansinin. Hindi siya bahagi ng destiny mo. Amen? Kung siya'y magsabi ng salitang laban sa pinaniniwalaan mo, let it go. Pasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga. Huwag kang magalit, huwag kang masaktan. Don't get offended. That person is not part of your destiny in Christ. Amen? Basta ang pakinggan mo lang yung narinig mo mula sa Diyos. Does it make sense? Hallelujah. If that makes sense, palakpakan natin ng Panginoon. Si Abraham, ito pa, actually, pag binasa mo yung Hebrews 11, magsasawa ka sa dami ng mga
ipinakitang ehemplo ng mga naglingkod sa Diyos sa Biblia na sa pamamagitan ng kanilang malalim na pananampalataya, nagawa nila yung mga bagay na hindi nagawa ng marami. Pangalawa, sa verse 8, si Abraham, ang sabi po ng Hebrews 11 verse 8, by faith, sabihin nyo nga, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, pansinin nyo ha, by faith, Abraham, when called to go to a place, it was long before they received. Why did I say they? Dahil dumaan pa, hindi lang si Abraham. Dumaan pa yung henerasyon ni Isaac. Dumaan pa yung generation ni Jacob. Hindi pa sila yung nakatanggap ng inheritance. Okay? So, the place later received as his inheritance, obeyed. Sumunod siya nung sabihin sa Genesis chapter 12, Abraham, leave your country, your father's household, your countrymen, and go to the place that I am showing you. Sabi ni Lord kay Abraham. Sige nga, pakita mo yung Genesis chapter 12, verse 1. Sabi ng Hebrews, even though he did not know the place. Ito, it is what the Lord said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. Continue. Verse 2. I will make you into a great nation. Kapag sumunod ka sa Lord, ibababa ni Lord yung kanyang blessing sa iyo. Let me make this a statement today. Kung sino mang sumusunod sa Diyos, marireceive ninyo yung blessing ni Lord sa buhay niyo. At least for the next 3 years, for the next 5 years, or for the next 10 years of your life, you will be blessed in Jesus' name. I will make you into a great nation. And I will bless you. I will make your name great. And you will be a blessing. Those who curse you, sabi ni Lord, I will curse. And those who bless you, I will bless. And all the peoples of the earth will be blessed through you. Bonus pa yon. Hindi lang ikaw i-bless, ikaw mismo magiging blessing ka para sa marami. Sinong gusto nun? Pumalakpak, magsabi ng hallelujah. At yan ay nangyari by faith. By faith, when God called Abraham to go to a place that is strange, unfamiliar. Sabihin nyo nga, unfamiliar. At marami po sa mga nilalagay ng Diyos sa puso natin, unfamiliar. Okay? At maganda yung unfamiliar. It only means one thing. Ibinibless ka ng Diyos ng mga bagong bagay sa buhay mo. Amen? Hindi mga luma, mga bagong bagay. Sinong gustong pagpalain ni Diyos ng new things, great things in life? Hallelujah! Praise the name of the Lord. Ito pa, ang sabi po ng verse 17, by faith Abraham, when God tested him. Okay? Nasubukan niyo na bang subukin kayo ni Lord? Meron ba ditong tinesting na kayo ni Lord? Hello? Si Pastora lang umaamin, daming testing niyan eh. Huwag niyo susundan yung testing niyan, baka hindi niyo kaya. Pag testing ang pinag-uusapan, kanya-kanya tayo, Pastora. Okay. Hallelujah. Makikita niyo po, talagang yung mga testing, may kanya-kanya kayong testing. Anointing, may kanya-kanya din kayong anointing. Pagdating naman sa grace, may kanya-kanya tayong grace. Papakita sa inyo yan ni David mamaya. Titingnan po natin yung storya ni David. Pero balikan muna natin ito. Sabi ni Abraham, sa verse 17 ng Hebrews 11, by faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. Alam natin yung storyang yan. Na matagal bago biniyayaan ng anak si Abraham at si Sarah. Ilang taon na nung ipinanganak si Isaac, ilang taon na si Abraham? Si Sarah ilang taon na? Kulubot na, tuyot na yung kanyang sinapupunan. Pero dahil sa pananampalataya, pinanariwa ng Diyos
at nagkaroon ng pagkakataon yung imposible maging posible sa buhay ni Abraham at ni Sarah. Narinig niyo yun? Dahil sa pananampalataya, yung imposible naging posible. Sino ang gusto nun? Yung imposible maging posible sa buhay niya. Amen. Tingnan niyo po, ang susi doon, pananampalataya. Dahil sa pananampalataya na ito, no, ay nung hiniling ng Diyos kay Abraham na yung matagal niyang hinintay, na kaisa-isa niyang anak na nagngangalang si Isaac, hiniling ng Diyos kay Abraham na ialay, isakripisyo. Even though God had said to him, "It is through Isaac that your offspring will be reckoned," Abraham reasoned that God could raise the dead. Ang inisip po ni Abraham, kahit nahingin niya, at ialay ko ang aking isang anak na pinakamamahal, may basihan yung kanyang pananampalataya. Narinig niyo yun? May basihan yung kanyang pananampalataya. Take note, What you hope for should be based on principles and laws that govern the kingdom of God. What you hope for should be based on the laws and principles that govern the kingdom of God. Prinaktis ito ni Abraham. Ipinakita niya sa atin. Nung hingi ng Diyos yung kanyang kaisa-isang anak upang ialay, sino bang tatay ang agad-agad papayag na yung kanyang anak ay hihahandog at parang tupa, no? Napapaslangin, iaalay sa Diyos. Sinong tatay ang papayag nun? Papayag ka ba, Chris, na ano bang pangalan? Si Victor ay ialay? Papayag bang sino man sa inyo? Si Monmon, si Sam, ialay? Ilagay sa altar? Lalong-lalo na siguro si Nancy, hindi papayag pag si Surya lang iaalay. Di ba? Pero si Abraham, ano yung kanyang katwiran? Tingnan niyo po sa salita ng Diyos. Nandyan po yan sa verse 17. Sa verse 19. Ito ang kanyang basihan. Abraham reasoned that God could raise the dead. Naintindihan nyo? Sabi niya, ano ngayon? Ang Diyos ang humihiling. Iaalay ko to. May basihan ng aking pagsunod. Ano yung basihan niya? Na kayang buhayin ng Diyos ang patay. Kayang pagalingin ng Diyos ang iyong karamdaman. Kaya niyang pananiriwain ang iyong buhay. Kaya niyang ibalik ang mga bagay na nawala. Sa madaling salita, walang imposible sa Diyos. Lahat ng naniniwala doon pumalakpak. And figuratively speaking, he did receive Isaac back from death. Even before he put down the knife on the chest, on the body of his son Isaac, who was bound on top of that altar, bago pa man niya ibagsak yung kutsilyo na yon, pinigil siya ng Diyos, ng angel of the Lord. At sabi sa kanya, Abraham, nasubukan na kita. Nakita ko na ang pagsunod mo. Huwag mo nang ituloy yan. At may ibang iaalay ka sa Diyos. Amen? Tatanungin ko kayo, nasubukan na ba kayo ng Diyos? Nasunod na ba kayo? Nasunod niyo na ba ang Diyos sa punto ng pagsubok niya at hiniling sa inyo ang bagay na pinakamahalaga o napakahalaga sa atin? Ito ba'y pinagkulob natin o pinagkait natin sa Diyos? Sa ganang Abraham, sabi niya, ibibigay ko ang lahat sa Diyos dahil naniniwala ako na walang imposible sa Kanya. Amen? Ibibigay mo ba yung buhay mo? Ibibigay mo ba yung oras mo? Napakahalaga nun eh. Para sa atin, minsan yung mga bagay na mahalaga, minsan inuuna natin. Pero ano pa bang hahalaga sa Diyos sa buhay natin? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and don't worry, God will provide everything. He can raise the dead back to life. Amen? Hallelujah. Now, let's move a little bit further. Tingnan natin yung Numbers 14 verse 8.
Pinag-uusapan namin kahapon ng asawa ko to eh. Binigay ito sa akin ng asawa ko eh. Parang Holy Spirit ka rin. Numbers 14 verse 8. Tingnan muna natin. Ayan. I want you to follow me as I read. Okay, in your heart. If the Lord is pleased with us, there is a condition. If the Lord is pleased with us, He will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Amen. That is the story of Joshua, Caleb, Moses, and the nation of Israel. When they were about to enter the promised land, He sent 10 spies, including Caleb and Joshua. At along the lines of that story, ito po yan. Yung Numbers 14 verse 8. If the Lord is pleased with us. Pwede nating sabihin sa sarili natin yan ngayon. Lord, kung ako'y kinalulugdan mo. Lord, kung ako'y kinalugdan mo. Kung ang aking pagsunod, ang aking paglilingkod ay kinalugdan mo, natuwa ka sa akin, Lord. This is what God will do. He will lead us into that land. A land flowing with milk and honey. And He will give it to us. Okay. Hebrews 11 verse 6. NIV. Anong sinabi roon? Sino dito ang gustong i-please si Lord? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Of course, pag nagtanong ako sa inyo na, sino dito ang ayaw i-please si Lord? Wala namang magtataas ng kamay sa inyo. Pero pag tinanong ko kayo, sino dito ang gustong i-please si Lord? Sige, testing. Sino dito ang gustong i-please si Lord? Taas ang kamay. Lahat tayo gusto natin yan. Look at Hebrews 11 verse 6. I want you to read in unison. Lahat tayo. At the count of 3, look at the screen. 1, 2, 3. Oh, tama na. Nakita niyo yan? Without faith, it is impossible to please God. Is faith important? Mahalaga ba? Does it make sense? Pag-usapan natin ang pananampalataya na yan ngayon? I think so, because without faith, it is impossible to please God. And if your desire is to please God, dapat pag ang Diyos naghanap, makakakitaan kayo ng genuine at valid na pananampalataya. Yung pananampalatayang hindi nagwe-waver. Yung pananampalatayang sigurado. Yung pananampalatayang hindi nakasandal sa pangako ng tao, kundi pananampalataya na nakasandal at nakabase sa mga prinsipyo at mga salitang binitawan na ng Diyos, established even from the foundations of the world. Amen? Without faith. That's how simple it is. If you want to please God, faith should be found present inside of you. Amen? Alam nyo yan. Kaya kayo matagumpay ngayon, kaya kayo pinagpapala ngayon, dahil minsan ay naging matatag ang inyong pananampalataya na ipagkakalob ng Diyos ang sagot sa inyong mga panalangin, ang inyong mga inaasahan, ang inyong mga pinagpe-pray, bunga ng inyong pananampalataya, buo ang inyong paniniwala, kaya nariyan kayo ngayon sa inyong kinalalagyan. Amen? Because you have pleased God. Because anyone who comes to God, anyone, everybody say anyone. Anyone who comes to God must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Ang sino man na lumalapit sa Diyos, dapat ay naniniwala na siya po ay nag-e-exist. Amen? Okay? So, ang sabi po ng ibang translation, and must believe that He exists and He is a rewarder. Everybody say rewarder. He is a rewarder of those who diligently seek Him. Okay? Sino dito nagsisik kay Lord diligently?
Hinahanap nyo yung mukha ni Lord. Hinahanap nyo yung presence ni Lord. Na mahalaga sa inyo. Bago nyo pa man gawin yung mga dapat ninyong gawin sa trabaho ninyo, sa karir ninyo, sa negosyo ninyo, sa pamilya ninyo, inuna nyo nang hanapin si Lord. Kailan ba natin huling inuna si Lord sa buhay natin? Kailan yun? Natatandaan nyo pa ba? O nakalimutan na natin dahil sobrang abala na tayo. Sobrang dami na ng ating ginagawa. Sobrang dami na ng binibilang ninyong pera. Hallelujah. Pero kahit na, dapat palaging una pa rin si Lord sa buhay natin. Lahat ng agree doon, palakpakan ng Panginoon. Tandaan nyo, without faith, it is impossible. Imposible. No, hindi mangyayari. God won't be pleased without faith. And anyone, tingnan niyo po, pag sinabing anyone, walang requirement. Pag sinabing anyone sa Bible, kahit na sino, mababasa niyo po sa Hebrews 11, yung mga men of God who lived by faith. Isa doon si Rahab. Kilala niyo si Rahab? When the Israelites were about to conquer the promised land, which part of it was Jericho, yung Jericho, it was a fortified city. No, talagang ang hirap pasukin dahil ang kakapal at ang taas ng bakod, hindi kayang pasukin at sagupain. Kaya ang utos ni Lord, ikutin niyo ito sa loob ng 7 araw. No, magmarcha kayo. Kaya meron tayong tinatawag na Jericho March. Sino sa inyo po ang nakasama sa Jericho March back in 1994? Ha? Marami sa inyo, hindi pa yata pinanganak noon. Ano? No? Nag-Jericho March tayo mula San Mateo hanggang Montalban. Yan, alam ni Pastora Adasa, siya yung utak ata noon. No? Jericho March yan. May mga nagmarcha dito, may nagmarcha doon. Basta buong Montalban, nilakaran po ng mga born again. Born again ka na noon, di ba, Rosel? Kasama na kayo noon. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Si Ninang, kasama si Ninang. Parang kasama kayo noon eh. Yung may t-shirt tayo na may puso na pula. Di ba? Lahat buong Montalban. No, si Sister Esther kasama doon. Kaya may Jericho March. Dahil ang hirap basagin ng mga pader ng Jericho, ang kakapal. Okay? Mathematically, computing and speaking, pinaikot ito ni Lord sa mga Israelites, may order, may marching order, may formation sila. Sabi ni Lord, paunahin mo yung mga worshiper. Okay? Yung mga worshiper, lagi nauuna yan. Frontliners kayo. Kaya nga tayo, nag-uumpisa tayo sa worship. Di ba? Binabasag natin yung anumang hadlang, binabasag natin yung anumang pader para hindi natin madama ang presensya ng Panginoon. Yun ang trabaho ng mga worshiper. Hindi yung nagmarcha sila, hindi yung kahit sino-sino na lang yung nasa unahan, nakapwesto kung saan mo gustong pumesto doon. Hindi po ganun. Ang Diyos kapag po nag-order, may ayos yan. Ang nauna, si ganito. Ang susunod, si ganyan. Ano ang susunod niyong gawin? Naintindihan niyo yung ibig kong sabihin? Diba? Hindi na lang yung basta magawa lang natin. Okay na yon. May divine order si Lord palagi. Sabi mo sa katabi mo, may divine order si Lord sa buhay mo. Praise the name of the Lord. No? So sa madaling salita, pinaikot yung Israel. No? Sa buong Jericho, ng 13 ulit. Yun ang computation ko. Hindi ko alam kung tama ako, pero paligay ko tama ako eh. Sa loob ng 7 araw. At alam nyo, wala silang ginawa, kundi umikot. At kusang bumagsak yung pader ng Jericho. Di ba? Pero bago nun, bago bumagsak yung pader ng Jericho, ito ang storya. By faith, Rahab, the prostitute. Sabihin nyo nga, prostitute. Gusto nyo kung matandaan nyo na si Rahab ay isang prostitute. Dahil ang sinabi po ng 11 verse 6, anyone, kahit na sino. Kaya pati prostitute, pinakikinggan ng Diyos eh. Amen.
Ganon kabuti si Lord. Hindi namimili ng tao. May sinabi ka, wala. May pinag-aralan ka, sakto ka lang. Di ba? May pera ka, katamtaman lang. Ang titingnan ng Diyos sa iyo, yung puso mo. Ang titingnan sa iyo ng Diyos, yung pananampalataya mo. Ang titingnan sa iyo ng Diyos, kung napiplease mo ba siya. Si Rahab, by faith, noong ang mga spies ay nagpunta po to spy Jericho. In-accommodate ni Rahab yung mga spies. Itinago niya. Pwede niyang isumbong. At mahuli, masira yung plano ni Moses. Pero hindi. Dahil sa pananampalataya, sabihin mo nga, dahil sa pananampalataya, say it like you mean it, dahil sa pananampalataya, ay, seryosohin niyo ito. Kasi pag hindi niyo sineryoso, you won't pass the requirement. Diba? Madali lang sabihin yan. Oh. Madali lang sabihin yan. Sabi ng iba kasi may Bombay naman. Hello? No? Iba yung umaasa sa Diyos eh. Yung umaasa sa Diyos, hindi umaasa sa tao. Diyan ba kayo? Masakit lang pakinggan yun. Minsan nakakasugat. Pero salita ng Diyos po yan. Kung aasa ka rin lamang sa Diyos, lubusin mo na. At makikita mo yung reward at gantimpala ng buong pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Amen? Kung aasa ka sa tao, you'll receive man's reward. Yes. You will receive man's reward. Pero iba yung pag ang Diyos ang nagbigay ng tugon sa pangangailangan mo. Ibibigay niya sa iyo buong buo. Amen? Walang labis, walang kulang. He has reserved this particularly and specifically for those who please God with their faith. Si Rahab, ano nangyari? Pinapasok niya yung spy. Yung mga spy, nagawa nila yung kanilang dapat gawin. And Rahab protected, no? Iningatan niya yung mga spies dahil naniwala siya ng buong buo sa pangako ng Diyos sa Israelite nation. Pag alis ng mga spies, pinadaan niya sa ibang daanan para wag sila mapahamak. Ang sabi lang ni Rahab, wag niyo akong kalimutan, ha? Wag niyo akong kalimutan. Okay? Totoo po. Rahab, by the time na pinasok ang Jericho, Rahab and her family was spared because of her faith. Can you imagine a God saving a prostitute? But because of her faith, God was pleased and God saved her. Palakpakan natin ang Panginoon. Tapusin na natin. Balikan natin yung tanong, why was David called or was described to be a man after God's own heart? Still remember? David had trust. David had love. David had humility. David, meron siyang integrity. David, nag-seek siya ng forgiveness. At pang-anim, David knows how it is to worship the Lord. Okay? But above all, ang nakita po ng Diyos kay David, that's why he was referred to or called a man after God's own heart. You know why? It is because of his deep and sincere faith in the Lord. Malalim at sinserong pananampalataya. Deep and sincere faith in God. Okay? Yes, he had all the qualities. Marunong siya magtiwala sa Diyos. Meron po siyang pag-ibig sa kanyang kapwa. Sino sa inyo may pag-ibig sa kapwa? Taas ang kamay. Sino sa inyo may pag-ibig sa kaaway? Taas ang kamay. Di ba? Sabi ni Lord, love your enemies. Di ba? Ang hirap nun. Madali yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Pero pag sinabing love your enemies, teka lang Lord ha. Wala mo nang pakialamanan. Gaganti muna ako. No?
Pero si David, isa sa mga katangian niyan, kaya siya tinawag na man after God's own heart. He never did consider taking revenge on King Saul, who made himself a constant threat to David. Si Saul laging lagi siyang banta sa buhay ni David. Mula nung kainggitan siya ni Saul. Nung ang mga tao ay umawit, si Saul, ang galing, pumatay ng 1,000. Tuwang-tuwa si Saul. Talaga namang, talagang galing ko. Nung makita na si David, sabi ng mga tao, si David, hindi katulad ni Saul. Si David, ang sinakop niya, 10,000, ang dami. Nainggit si Saul sa kanya. Sino ba tong batang ito? Diba? Pero, nagawa niyang mahalin. Sabihin niyo, mahalin. Kaya natin yon. Yung taong lagi kang inaaway, lagi kang pinagbabantaan, no? Lagi kang sinasapawan, di ba? Binabaliwala ka. Kaya ba natin yon? Sinasaktan ng damdamin mo. Hello. Sanay na ako dyan pag ganyan, walang mag-i-amen talaga. Dahil talagang kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Huwag niyo nga kalimutan yan, ha? No? Sinabi ni Lord, katulad ni David, kung gusto natin matawag a man after God's own heart, like David. Okay? So, one more thing, ay meron siyang humility. Everybody say humility. Yan, number 1, no? Kahit na saan ka pa nakarating, laging dapat humble tayo. Hindi ko napapaliwanag yan, naintindihan nyo na yan. Diba? Sabi ng Philippians chapter 2, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being very nature God did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing. Taking the very nature of a servant and being made in human likeness and found in appearance as a man, he humbled himself. Kahit siya ay Diyos. Kaya sa kanyang pagpapakumbaba, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Inangat siya at itinaas ng Diyos. Papaalala ko lang sa inyo, ang sino mang nagtataas sa kanyang sarili, it's just a matter of time, the Lord will abase that person. Okay? Anyone, everybody say, anyone. Anyone who exalts himself. Okay? So pag ikaw ay nabigyan ng parangal, nabigyan ka ng posisyon, na-promote ka, umangat ka, pinagpala ka, always remember and consider number 1 in your list, the word humility. Because those who humble themselves, the Lord will exalt them. But those who exalt themselves, it's just a matter of time, the Lord will abase them. Okay? Hindi nila nahalata yun. Habang tuwang-tuwa silang itinataas ang sarili, nagmamapuri, kaya ko ang lahat, hindi ko kayo kailangan, kaya ko ito kahit na hindi ako mag-church, kahit na hindi ako mag-pray, kahit na hindi ako magbasa ng Word of God, kahit na hindi ako mag-join sa overnight prayer, kaya ko ito. Hindi mo agad mapapansin yan. Yun ang masaklap. Paunti-unting daus-dus. But it's just a matter of time. And Solomon said, pride comes before destruction. Did you hear that? It is a law. It is a principle established from the foundations of the world. Kaya kanina pa po sinasabi sa atin, yung ating pong pagtitiwala, yung ating pananampalataya, yung ating pong being sure of what we hope for, dapat may basihan. And it should be based on established laws and principles that govern the kingdom of God. Ano yung mga established laws and principles? Di ba? Ang sinabi binigay din ng asawa ko to kagabi sa akin, para ka talagang Holy Spirit. Tingnan mo yung Exodus chapter 23, verse 25. Tingnan niyo po yan. Exodus chapter 23, verse 25. If you worship the Lord only, if you serve the Lord your God only. Yan, tingnan niyo. Worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. Gusto yung Tagalogin ko yan? Andali. Pag kayo'y naglingkod sa Diyos, pag kayo'y sumamba sa Diyos, hindi niya kayo gugutumin. May bonus pa. I will take away sickness from you.
Gusto nyo tagalugin ko yan? Pag kayo nag-worship kay Lord, nag-serve kay Lord, hindi kayo magkakasakit. Dapuan man kayo ng lagnat at karamdaman, sabi ni Lord, I will take away your illness. Hallelujah. Amen. Kaya po yung mga may sakit dito, buuhin nyo na yung pananampalataya nyo. God will take away your sickness in Jesus' name. Amen. Hallelujah. God, the Holy Spirit is speaking to those who had illness. Ngayon, 107 ng Psalms, verse 20. Ito yung matagal kong hinanap. Nakita rin ng Holy Spirit. In my case, ang Holy Spirit ko si Mrs. Hanapin mo ito, darling. Oh. Psalm 107, verse 20. God sent forth His word and healed your sickness. Bago pa man kayo ay ma-prostrate sa inyo pong kalalagayan, sa inyong karamdaman, nagpadala na ng salita ang Diyos. Nagdeklara na ang Diyos. He sent forth His word and God said, I will heal you in Jesus' name. And He rescued them from the grave. Can you clap your hand to the Lord? Hallelujah! Praise the name of the Lord. So, hindi lang po humility. O tandaan niya na, sulat niyo yung Psalm 107 verse 20. At saka yung Exodus 23 verse 25. Dalawang version ng meron ako niyan. Ang sinabi dun sa isa, yung binasa natin kanina, worship the Lord your God only. Pag binasa nyo sa ibang translation, serve the Lord your God only. It is as if though worship and serving the Lord is one and the same. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, it is as good as you are worshiping the Lord. Hallelujah! Sino dito ang gusto maglingkod sa Diyos? Sumigaw ng hallelujah! Pag naglilingkod ka sa Diyos, ikaw ay mananamba ng ating Panginoon. At ang sabi niya, I will bless your food and water. Ang sabi ng isang translation, I will bless your bread and your water. And I will move away your illness from you. Amen? God already sent His word. Amen? God already sent His word and healed your disease in Jesus' name. Thank you, Lord. So, hindi lang po yun, meron si David, kaya siya tinawag na man after God's own heart. Trust, love, humility, integrity. Pag sinabi mo integrity, talagang yun na yun. Di ba? Oh. Paano nyo ba i-illustrate at hindi makakalimutan ng integrity? Di ba may mga produkto yung binibili, kaya nyo binibili kahit mahal dahil may integridad? Di ba? Kilala. Tama po ba? Ay, ang bibilin ko Samsung. Hindi ako bibili ng mga ibang brand ngayon kasi kilala na yung Samsung. Matibay. Di ba? Kahit hindi mo patayin, umaga hanggang gabi, yung TV, flat screen, gagana pa rin. Parang kami, hindi nagpapatay ng TV. Yun. At the end of the month, ang kuryente, 7,000. Kayang-kaya ni Lord John. Amen? Kasi may integridad. Di ba? Hindi naman kayo bibili ng mahinang klase. Kahit na mura, kahit mahal, bibili ni Pregi yun para kay Elizabeth. Kasi gusto niya, para sa pamilya niya matibay, may integridad. Hindi makukompromiso yung kaligtasan. Amen? Di ba lahat tayo ganun? Kilala, alam mong maaasahan. Tanong, may integridad ka ba? Tanong, maaasahan ka ba? Ni Lord. Amen? Maasahan ba tayo? Napagkakatiwalaan ba tayo ni Lord? Si Lord, no question, no doubt about, mapagkakatiwalaan natin si Lord eh. Tanong, mapagkakatiwalaan ba tayo ni Lord? Huwag niyo sasagutin. Kayo na lang sa puso ninyo. Yan ang tanong na dapat masasagot ninyo in your time alone with God. Do you have time alone with God? Do you have time alone with God? May panahon ba kayo na itinatabi na para sa Diyos lang? Para kay Lord lang. Let me say this, let me testify this to you. Kahit na anong ginagawa ko, kapag maisipan kong magpuri sa Diyos, tatabi ko yung ginagawa ko, pagpupuri ako sa Panginoon. Hello? Hello? Pag naalala ko at may sinabi si Lord sa akin, gawin mo ito, lahat ng ginagawa ko, kakalimutan ko yan.
Basta magawa ko yung pinapagawa ni Lord. Amen? Hindi naman sinabi ni Lord na magpabaya kayo sa trabaho ninyo, sa mga pinagkakaabalahan ninyo. Ang gusto lang ni Lord, unahin nyo siya palagi. Amen? Kaya pag nangusap si Lord sa inyo, bitaw na. Harapin nyo na kaagad si Lord. Doon nyo pwedeng sabihin, Lord, mapagkakatiwalaan mo ako. Lahat ng mapagkakatiwalaan dito ni Lord, palakpakan siya at magpuri sa Kanya. Hallelujah. Now, on top of those qualities David had, it is his deep and sincere faith that stood out the most. Deep and sincere, a kind of giant killing faith that remained with him for the rest of his life. Ito yung nagdala sa kanya ng multiple successes in life. Yung kanyang giant killing faith. Nanatili ito for the remainder of his life. No? Hindi siya magiging matagumpay. Aminado si David kung wala siyang deep and sincere faith. Malalim. Yung mga malalim ng pananampalataya, kahit na anong mangyari sa inyo, hindi kayo mawawala. Hello? Yung mag-asawang Toledo, lagi kong sinasabi yan. Kasi nasaksihan ko yan. Hindi para sila itaas, kundi parang itaas ang Diyos sa buhay nila. Dahil kahit anong mangyari, andyan yung mag-asawang yan, ang pamilyang yan. Through thick and thin, difficult and rough times, good times and blessed times, andyan sila. At andyan din kayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Mapagkakatiwalaan tayo ng Diyos. Kapag napagkatiwalaan ka na, susulitin ng Diyos ang tiwalang ibibigay niya sa iyo. Amen? Hallelujah! Di ba? Ang sarap isipin nun. Lord, nagtitiwala kami sa inyo, pero binabaliktad pala ni Lord. Pag ang Diyos na nagsasalita, gusto rin niya mapagtiwalaan niya tayo. Isipin niyo yun. Akala natin tayo lamang ang nangangailangan ng Diyos na mapagkakatiwalaan. Pero deep in God's heart, He is looking for people whom He could trust with everything that He's got. Amen? Yung lahat ng meron siya, ang tagal niyang ni-reserve yun para sa mga Perez eh. Di ba? Kaya andyan, babagsak na lang sa mga Perez. Boom! Blessing! Sa pamilya Medjabillo, boom! Blessing! Sa pamilya Valdez, boom! Blessing! Diba? Yung pagpapala nyo, hindi naman pwedeng bigay ni Lord sa akin. Kayo lang mapagkakatiwalaan ni Lord sa pagpapala niya sa inyong pamilya. Amen! May kanya-kanya tayong pagpapala. Sabi mo sa katabi mo, may blessing ka rin kay Lord. Sabi mo, come on, maghanap kang usap. May blessing ka rin na tatanggapin. Para sa'yo lang yan. Hindi ako pwedeng makihati dyan. Para sa'yo lang yan. Dahil meron din si Lord para sa aming mag-asawa. Sabihin niyo ba, praise the Lord. Hallelujah. Amen. How does the faith of David sound? Ano bang tunog ng pananampalataya ni David? May tunog bang pananampalataya? Ang tunog ng pananampalataya ni David ay nabasa ko sa 1 Samuel 17:33 verse 37. Pakinggan natin yung tunog na yan. 1 Samuel chapter 17 verse 33 to 37 and 1 Samuel 17 verse 45 to 47. This is how the faith of David sounded. Okay? Ito yung tunog ng kanyang pananampalataya. Okay, ayan. Look at the screen, everybody. Ito po yung eksena o yung storya para sa hindi pa nakakabasa nito. Nung si David ay pinadala ng kanyang ama. Sino yung tatay ni David? Sino nakakaalam? Anong pangalan ni David? Huwag kang sasagot, pastora. Sinong pangalan ng tatay ni David? Agoy. Ha? Sigaw nyo, Jesse. Sabi ni Jesse kay David, nung nagpapastol si David ng kanilang mga alagang tupa, David, iwan mo muna yan sa ibang tagapastol natin at magdala ka ng pagkain sa iyong mga kapatid na nandun sa bundok at kaharap ang mga Philistines at magbalikan ng balita kung mga buhay pa sila. Sabi nung tatay nilang si Jesse, dahil yung kanyang mga kuya, unang-una na si Eliab, pangalawa si Abinadab, pangatlo si Shammah, yun yung mga malalaking kuya niya. Mga matitipuno, magagandang lalaki. Pinalitan lang yung pangalan na ni Eliab. Dati pangalan nun Dominic eh.
Ngayon, nung makita siya nung kanyang mga kuya, eto si David, dala yung pagkain, nagalit sa kanya. Si Abinadab yata o si Shama, ba't ka man dito? Si Eliab, ba't ka andito? Tikas talaga ng ulo, yabang-yabang mo, batang-bata ka pa, punta ka ng punta rito, gusto mo lang magmayabang. Hindi siya pinansin. Hindi sila pinansin ni David. Kapag may namumuna sa inyong mga ganun, taking it from the example of David, huwag niyo lang pansinin. Diba? Puna all you can kayo, sige, pero dead ma. Okay? Para magawa niyo yung pinapagawa ni Lord sa buhay ninyo. Kasi pag pinansin nyo, yung mga unnecessary comments around the corner, you will be defocused on your assignment with God. Kuha nyo? Diba? Imbis na yung energy mo, yung resources mo, yung binigay si Lord na wisdom, na grace, ay magagamit mo na to fulfill your duty in the Lord. No? Nagagamit mo pa sa kakaharap dun sa mga nagko-komentaryo sa iyo. Di ba? Leave them alone. Sabihin nyo nga, leave them alone. Leave them alone. Dead ma, ibig sabihin sa Tagalog. Hayaan nyo lang sila. No? Enjoyin nyo na lang. Magpakasaya sila sa sinasabi nila. Basta ako, gagawin ko yung pinagagawa ni Lord sa akin. Nabalitaan ni David, may malaking lalaki sa hanay ng mga Philistine army na 40 days. Sabihin nyo, 40 days. Yan, yun ang kwento niyan. 40 days na niyang minamaliit yung mga Israelita. Sabi niya, I'm defying the armies of Israel. Kung sino ang makakatalo sa akin. No? Mga duwag kayo. Parang ganito yan. Imagine niyo ako si Goliath. Oy, lalaban ba kayo? Wala pala kayong sinabi. Yung tono ni Goliath yun. Nung marinig ito ni David, eto na. Nagkataon, kaka-anoint pa lang sa kanya ni Samuel. Naalala niyo? It was after Samuel went to the house of Jesse and looked for his sons. And present ni Jesse yung kanyang mga anak na matitipuno, matitikas. Una na si Eliab, Abinadab, Shama, and until the seventh son. But Samuel found no one to anoint in those 7 sons. At nagtanong siya, wala ka na bang ibang anak? Ay, meron pa. Ando, nagpapastol. Hindi pa naliligo yun. Si David yung tinutukay niya. Tawagin mo, sabi ni Propeta Samuel. Pagdating ni David, eto na, nagpupuri sa Lord, no? Talagang masayahin si David Nung makita siya ni Samuel, talagang parang binuhusan ng mainit si Samuel. And just there and then, right there and then, he knew, the prophet knew, that David was the man to be anointed king, next king over Israel. And the rest of the story, inanoint siya ni Samuel. Pagka-anoint sa kanya, parang wala lang. Parang wala lang. Nagbastol uli si David. Eto na, nung hinarap na niya si Goliath, doon nag-arise yung anointing. Hello? Alam niyo yung mga anointing ninyo, andyan yan Pag may hinarap kayo na ang Diyos ang kailangan humarap sa Kanya, mararamdaman nyo mag-a-arise yung anointing na yan. Ito yung tunog ng pananampalataya ni David. Ang sabi ni David sa verse 34, David said to Saul, ito nga pala, when finally Saul was convinced to let David face Goliath, ano yung sunod na nangyari? Sabi ni Saul sa kanya, sige, kung yan din lamang ang pinaniniwalaan mo, kaya mo yung higanting yan, sige, halika, suot mo tong damit ko. No? Alam niyo ibig ko sabihin? Suot niyo yung damit ko, yung armor ko. Ito yung sundang ko. Sabi ni Saul, ito yung gamit ko. Ito yung sapatos ko. Si David, masunurin, sinuot niya. Pero alam niyo po ba, sabi ni David, parang tayo rin yan Sabihin niyo, yung anointing ko, akin lang yun. Yung anointing mo, iyo lang yan. Diba? Kaya sabi ni David, ayoko nito, hindi kasya sa akin ito. Hindi bagay sa akin ang magsuot ng ganito. Kaya nagubaduli si David. Yung mga sundalo noon, talaga na balot na balot sa armor yung kanilang katawan. Para pagtamaan sila ng sundang, ay hindi sila masugat.
Pag tinamaan sila ng sibat, hindi sila masugat. Pero si David, buong tapang, tinanggal niya yung kanyang armor. Kung ano yung damit niya, yun lang. Dahil yun lang, naniniwala siya dun sa anointing niya. Naniniwala ba kayo sa anointing ninyo? Lahat ng naniniwala sa anointing niyo, palakpakan niyo si Lord. Sumigaw ng hallelujah. Kaya pagkatapos po noon, narinig na ng lahat yung tunog ng pananampalataya ni David na nagsabing, David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by the hair, struck it and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. The Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear will deliver me from the hand of the Philistine. Amen? This is how the faith of David sounded. Sabi niya, buong tapang niyang sinabi, kung ako'y iniligtas ng Diyos sa mga leon, sa mga oso, ganun din ako ililigtas ng Diyos sa higanting ito at sa ating mga kalaban. Hindi pa tapos si David noon. Ipinarig pa niya sa lahat ang kanyang tunog ng kanyang pananampalataya. Ito po, sa verse 45 hanggang verse 47, ito ang tunog ng kanyang pananampalataya. Nung harapin na ni Goliath si David, sabi ni Goliath kay David, iniinsulto mo ba ako? Ano ko aso? At may dala kang mga yantok upang ako'y sawayin. Ngayong araw na ito, sabi ni Goliath sa kanya, binantaan ng kanyang buhay. Ngayong araw na ito, ibibigay ko ang iyong katawan, ang iyong bangkay sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop na gumagala dito sa ibabaw ng mundo. Yun ang sabi sa kanya ni Goliath. Pero ipinarinig ni David kay Goliath ang kanyang pananampalataya. At nagsabing, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will hand you over to me, and I'll strike you down and cut off your head. Today I will give the carcasses of the Philistine army to the birds of the air and the beasts of the earth, and the whole world will know that there is a God, in Israel. Yun ang tunog ng pananampalataya ni David. Hindi pa man nangyayari, pinagmamalaki na niya ang kanyang Diyos. Amen? Sa buhay natin, it is significant and it is important. Hindi pa man natutupad yung mga inaasahan ninyo, unahin nyo nang ipagmalaki ang Diyos sa buhay ninyo. Amen? Alam nyo, may sinabi rito sa Hebrews chapter 11, yung nakakakitaan ng Diyos ng malalim at sincero, tunay na pananampalataya. Naalala ko lang, nabasa ko yun. Minarkahan ko sa Bible ko yun. Ang ganda eh. Ang ganda. Sabi ng Matthew chapter 7 verse 21. Sino nakakaalala nun? Matthew 7 verse 21. Kung hindi ako nagkakamali, sabi ron, not all who call to me, Lord, 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 will enter the kingdom of heaven. Naalala niyo yan? Sige nga, pakita mo. Ayan, not everyone who says to me, Lord, 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 will enter the kingdom of heaven. You may say you have faith, but the question is God pleased with that faith? Is that a genuine faith? Is that legit faith? Yung faith ba yan ba yung nakakasigurado? Nakakatiyak sa kanyang inaasahan? Na kahit kaharap na niya, ora mismo, si Goliath, tiyak siya na ililigtas siya ng Diyos. Alam nyo yung nakakakitaan ng Diyos ng ganung uri ng pananampalataya. A deep and sincere kind of faith. This is what Hebrews chapter 11 verse 16 says. Phrase B. Hebrews 11 verse 16. Ayan o.
Therefore, God is not ashamed to be called their God. Absorb it. Therefore, God is not ashamed to be called their God. You may call me Lord. You may call me God. There will be times God is not really honored. But those whom God sees deep and sincere faith, God will never be ashamed to be called their God. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Palakpakan natin ang Panginoon. Nung ipinarinig ni David sa buong Philistine army, yung kanyang pananampalataya. At ang sabi niya sa verse 47, all those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. For the battle is, every battle we have is the Lord's. Lahat ng hinaharap natin, Diyos ang humaharap niyan. Amen? Kaya ang iba sa inyo, alam ninyo, napakadali. Bakit? Si Lord ang humaharap. Si Lord ang sumasagot. Sabi mo sa katabi mo, sagot ka ni Lord. Diba? Kung ano ang pangangailangan mo, sagot ka ni Lord. Kung ang pangangailangan mo, kagalingan, sagot ka ni Lord. Kung pangangailangan mo, pera, sagot ka ni Lord. Kung pangangailangan mo, breakthrough, sagot ka ni Lord. Kung pangangailangan mo, promotion, sagot ka ni Lord. Kung pangangailangan mo, puhunan, sagot ka ni Lord. Hanggang dumating ang panahon na hindi mo na maintindihan ko nung ibig sabihin ng kahirapan, ng gutom, dahil lubos ka ng pinagpala ng Diyos. Amen? Hallelujah! I believe darating tayo sa panahon na yun na hindi na natin naiintindihan yung mga ibig sabihin ng mahal. Anong ibig sabihin ng mahal? Wala namang mahal, lahat kaya kong bilhin. Hallelujah! Amen? Hindi ka nagmamalaki, pero kasi pinagpala kami ni Lord eh. Blessed kami ni Lord. Diba? Nung kami ay nag-tithes, nung kami nag-offering, law. It is a divine law and principle that governs the kingdom of God. Your faith should be based on laws and principles that govern the kingdom of God. That when you faithfully, sabihin nyo nga, faithfully offer service to the Lord, He will bless your bread and your water and take away illness from you. Kapag naglingkod ka sa Diyos, gano'n lang kasimple yun eh. I-bless ni Lord yung bread at yung water mo. Sabi ni David, I was young and now I am old, but I have never seen the righteous forsaken or their children begging for bread. Bata pa ako noon, ngayon. May edad na ako, pero hindi ko pa nakitang naghirap yung mga matutuwid na sumunod at naglingkod sa Diyos. Sabihin mo, ako yon. Palakpakan natin ang Panginoon. Lagi nating tanungin ang sarili natin, Lord, mapagkakatiwalaan mo ba ako? But after David allowed the Philistine and the entire army, both Israel and the Philistine army, hear how his faith sounded. Alam nyo, sunod na nangyari? Simple lang, he took action. Sabihin nyo nga, he took action. Pagkatapos niyang bitawan yung faith-filled words niyang yon, kay Goliath, nag-aksyon ka agad. May ginawa. Sabihin nyo nga, may ginawa. Diba? Hindi natapos sa pananampalataya. May ginawa. Ulitin ko uli. Hindi natapos sa pananampalataya. May ginawa si David. May mga Kristiyano, mga born again, na hanggang dun lang sa pananampalataya. Yun yung sinasabi version ni Pastor Ibeng na God's divine sovereignty. Na hindi na ginamit yung kanyang dominion mandate. Umasa na lang sa sovereignty ni Lord. Ang pangalan nun ay si Juan. Dugtungan nyo, Juan? Walang ginawa. Di ba? Pero yung dominion mandate, sabi ni Lord, He took the man, sa Genesis 2:15, He took the man He had formed and put him in the garden to work. Sabihin nyo to work. To work it and keep it.
Huwag niyong kalilimutan yon. Bigyan niyo ng rason ang Diyos para maghanap ng mga pagpapalain niya. Amen? Kaya nga, sa Matthew, yung master naghanap ng kanyang mga servant. Pinagkatiwalaan niya yung isa ng 5. Yung isa pinagkatiwalaan niya ng 2. Yung isa pinagkatiwalaan niya ng 1. Umaasa siya at nagtitiwala yung master na kapag balik niya ay pinagyaman nilang lahat ng yung mga pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Tanong niyo yung sarili niyo, napagyaman ko na ba? Tahimik? Hallelujah. Praise the Lord. Now, sabi ng James 2:26, matatapos na po tayo. Okay. This is part 2 and the ending of the subject today. Okay? I call it faith expressed. Faith expressed. Now, sa James 2:26, may allegory and comparison. Diba? Sabi ron, as the body without spirit is dead, faith without deeds is dead. Okay? So, hindi natatapos sa pananampalataya. Kailangan may kalakip na gawa. Would you say amen to that? Okay? Tingnan nyo yung Numbers 14 verse 8. Balikan natin yon. Numbers 14 verse 8, sabi ron, if the Lord is pleased with us, He will lead. Okay? Keywords. He will lead into the land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Tandaan niyo po, kapag ang Diyos kumilos, laging involved ang kanyang will. Amen? Ibig sabihin, gusto niya. Ibig sabihin, it is God's intention. Ibig sabihin, hindi siya napilitan. Hello? Pwede ko bang sabihin sa inyo, hindi napilitan lang si Lord na pagpalain kayo? Talagang kalooban ng Diyos, intention ng Diyos na pagpalain niya kayo. Hallelujah! Yan ay kapag napiplease natin si Lord. Kaya ang target natin, i-please natin si Lord palagi. He will lead us. Involve palagi yung kalooban, yung gusto ng Diyos. Diba? Kaya yung mga young people natin na gumag-graduate, gusto ni Lord talaga na maging engineer kayo, maging teacher kayo, talagang maabot niyo yung inyong mga pangarap. Gusto ni Lord yan. Amen? Whenever God is pleased, He will lead us. Paano ba mag-lead si Lord? Tingin ko, ini-imagine ko lang pag nag-lead si Lord, siya yung nauuna. Amen? Ang gandang tingnan nun. Di ba? Ini-imagine ko lang nung nililid ni Lord yung buong Israel out of the land of slavery in their exodus from Egypt to the promised land. They were crossing the Red Sea on dry ground and God was leading them. I said, God was leading them. Can you picture in your mind? Ang Diyos na una, pero tandaan nyo ito, sumusunod sila. Sabi mo sa katabi mo, kailangan sumunod tayo. Sabi mo sa kabila, kailangan may gawin tayo. Mag-aral ka, magsipag ka, magsakripisyo ka, kasama yun. Yun ay i-bless ni Lord, lahat ng mga effort ninyo. Amen? So pag in-apply natin yung law and principle that governs the kingdom of God, ano-ano ba yun? Diba? Yung investment, kingdom investment, pag nag-invest ka sa kingdom ni Lord, yung harvest mo talaga namang grabe. Hindi mabilang yon, pastora. Diba? Pag nag-invest ka, nag-tithes ka, hindi ko na didetalyehin, alam nyo na yun eh. Amen? Pag nag-offer, sino sa inyo dito, pag nagbibigay kayo ng offering, ay pinabalik ni Lord sa inyo ng maraming ulit? Sino? Pag hindi binabalik sa inyo ni Lord, wag na kayo magbigay. Hahamunin ko kayo. Pag hindi rin lang kayo nakakatanggap ng ani pabalik, wag na kayo mag-offering. Pero ako magpapatuloy ako dahil tuloy-tuloy ang ani ko. In Jesus' name. Amen? Hindi, seryoso. Pag hindi kayo tumatanggap, wag na kayo magbigay. Amen? Pero pag kayo po ay binibless ni Lord, ay bye. Hindi ko na kayo tatanungin. Alam na ng mga Toledo yan. Na sila'y paulit-ulit na binibless ni Lord. Lahat ng paulit-ulit na binibless ni Lord, palakpakan ng Panginoon. Sabi ng praise the Lord. Okay.
oftentimes, as I end the subject, faith is connected to salvation. Pero hindi lamang po yan. And justification, as it was written in Romans 3:28. Sulat niyan, Romans 3:28. No, para lumawak-lawak yung inyong pananaw sa pananampalataya, dahil ito, bahagi lang ito. Maliit na bahagi lang ng pananaw. Yan. For we maintain that a man is justified by faith apart from observing the law. Yan ang sabi ni Paul. Pero pag si James ang kinausap mo, sabi ni Paul, hindi kailangan ng gawa. Yan ang sabi ni Paul, pananampalataya lang. Pero tingnan nyo po, pag pinag-aralan nyo Romans 3:28, ang kausap dito ni Paul ay yung mga taong pinipilit nilang maligtas sa pamamagitan ng gawa. Kaya sinabi niya, hindi kayo maliligtas ng gawa, ang makapagliligtas sa inyo, pananampalataya. On the contrary, James was talking to a people and convincing them na ang inyong pananampalataya ay kailangan may kalakip na gawa. Ang kausap naman ni James, yung mga walang gustong gawin, manampalataya na lang. Ano? Kaya hindi sila nagkukontra, nagkukomplement yung kanyang mensahe. Okay? Kaya sabi ni James sa 2:26, katulad ng ating mga katawan, pag wala ang Espiritu, ito'y patay. Katulad din ng ating pananampalataya na kapag walang lakip na gawa o aksyon, diba? Pag sinabing, Lord, umaasa ako, magkakaroon ako ng bagong bahay by the year 2028. Let me ask you, anong gagawin mo? Magwawaldas ka ng pera, mag-iipong ka. Hello? Tahimik. Pwede niyong sagutin. Pag pinakita sa inyo ng Lord na bibigyan ka ng bagong bahay, almost 4 years from now, 2028 o baka meron talagang bibigyan ni Lord dito ng bahay sa 2028. Handa, sabihin nyo lang sa amin ni Pastora, i-bless namin yun. Amen? Ako pa naman, pag nag-bless ako, hindi ako mahirap kausap. Pag sinabi ng kausap ko, Pastor, gumamit ka ng holy water. Gumagamit ako ng holy water. Meron ako ng lalagyan Pero hindi nila alam, galing lang sa gripo yung tubig. Yung holy water pala ng mga Catholic, sagrado pala yun. Sa ulan nila kinukuha yun. Yung sa akin sa gripo lang. Sabi ko sa sekretary ni Mayor, kasi siya nagsabi, Pastor, dapat may holy water ka. Bakit? Hindi kami gumagamit niyan. Gamit namin langis, asin. At saka kung ano, hindi, Pastor. Gusto ni Mayor, may holy water. Sige, lagyan mo sa gripo yan. Holy water. Bilib na bilib sila. Ramdam nila bless. Hindi ko lang pinapakita sa mga pari, baka magalit. Alam niyo ibig ko sabihin? Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah. So, eto. Tapos na tayo, tapos aawi tayo ha. Alam niyo po, yung mga kalakip nating gawa, ito lang yung nagko-confirm. Pag may ginawa ka, okay? Ito, crucial ito kay Kagawad Junjun. No? Ngayong prinomote ka ni Lord, patuloy mo yung gawa mo na magko-confirm na totoo yung pananampalataya mo. Kapag tayo may mga gawa, lakip na gawa, kabutihan man yan, pagsunod sa Diyos man yan, di ba? Ito po ay actions that show our commitment to God is real. Ito yung mga pagpapatunay na kayo, yung commitment nyo sa Diyos ay totoo. Kasi nakikita sa inyong gawa. Amen? It is a verification of our faith in Christ. Sa gobyerno may tinatawag na MOB, meaning to say, means of verification. This is means of verification of our faith, your actions, your deeds. Okay? Hindi pwedeng mauna yung action o deeds. Mauna yung faith. Ang actions, pagpapatunay. In other words, you can call it fruit. Sabihin nyo nga, fruit. Bunga. Pwede ba ako magtanong, namumunga ka ba? Hello? Namumunga ba kayo? Dati matampuhin. Namunga. Masayahin na ngayon.
Dati, hindi siya makapagpatawad. Namunga. Ang dali niyang magpatawad ngayon. Minamahal pa yung kaaway. Di ba? Dati, magagalitin. Ngayon, laging nakangiti. Bakit? Namunga na ako eh. Makikita niya sa Galatians 5:22, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, faithfulness, goodness, gentleness, self-control. Dati hindi mo mapigil, konting kwan lang, init ng ulo. Parang ako. Di ba, nakwento ko sa inyo noon, yung muntik na akong bungguin nung FX, na galing sa eskinita, nakamotor ako, naka-helmet akong hindi kita yung mukha ko. Sa galit ko talaga, gusto kong, yung driver. Tinanggal ko yung helmet ko. Talagang papatayin mo ako, Diyos ko. Sabi ko, buti lang pagtingin ko, nabasa ko yung church ng kaibigan ko, naalala ko, born again ako. Tinigil ko na yung sarili ko. Talagang binalik ko uli yung helmet kong ganun. Tinanggal ko na ganun, pero hindi akong ngumiti. Paglampas ko, nagbukas yung pinto, ay yung bintana ng Pastor, buti hindi ka na kilala pala ako. Mantakin nyo yan kung pinatulang ko yung driver, Renight hook ko. Sasabihin siguro ng mga nakakilala, ganyan pala ang pastor. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Faith and actions or deeds. Or should I say, faith and your life. Lifestyle. Sabihin nyo lifestyle. Faith and your lifestyle should work together. Would you say amen to that? Amen. Faith and your lifestyle. Anong lifestyle? Iba-iba tayo ng lifestyle eh. Ako, ang lifestyle ko, talagang bilang mo eh. Dahil nga sa sitwasyon ngayon, gigising ako maaga, mag-exercise ako, di ba? Magpupuri ako, tapos magluluto ako. Darling, paalis na ako. Nakaluto na ako. May pagkain na ba dyan, sweetheart? Lifestyle. Tatrabaho, uuwi. Diba? Yung iba sa inyo, umaga pa lang, sumba na. Diba? Pagkatapos mag-pray, lifestyle. Faith and your lifestyle should work together. Diba? Hindi mo makakilap si Nancy pag nagtuturo yan. Lifestyle niya yun eh. Diba? Sila ninang, sila ninong, huwag niyong abalahin yan. Dahil busy yan sa kanilang mga customer. Lifestyle nila yun. But your faith and your lifestyle should work together. Action completes your faith. Amen? Action, your works, your deeds completes your faith. Active obedience demonstrates that our faith is genuine. To God be the glory. Tumayo tayong lahat. Awitin natin ito, yung awit natin kanina. Hallelujah. Bago tayo mawit, magpasalamat muna tayo kay Lord. Salamat po, Panginoon, dahil sa umagang ito ay pinaalala niyo sa amin ang mga mahalagang bagay na patungkol sa aming pananampalataya. Bigyan mo kami ng sapat na biyaya at kakayanan, dakilang Diyos.